Ikasyam na kabanata. Ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. May mga tuntunin ng unang kasunduan tungkol sa pagsamba at may sambahang gawa ng tao. Itong toldang sambahan na ginawa nila ay may dalawang silid. Ang unang silid ay ang banal na lugar, kung saan naroon ang ilawan, ang mesa, at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawang silid ay ang pinakabanal na lugar. Naroon ang gintong altar na pinagsusunugan ng insenso at ang kahon ng kasunduan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kahon ang lalagyang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkasibol, at ang malapad na mga bato kung saan nakaukit ang mga utos ng Diyos. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. At nilililiman ng mga pakpak nito ang lugar na iyon kung saan pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Ngunit hindi namin ito maipapaliwanag ng detalyado sa ngayon. Ganoon ang pagkakaayaw sa loob ng toldang sambahan, at araw-araw pumapasok ang mga pari sa unang silid ng tolda para gampanan ang tungkulin nila. Ngunit ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar at minsan lang sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sa ginagawa nilang ito, ipinapakita ng banal na espiritu na hindi makakapasok sa pinakabanal na lugar ang karaniwang tao hanggat naroon pa ang dating toldang sambahan. Ang toldang iyon ay larawan lang ng kasalukuyang panahon, sapagkat ang mga handog at kaloob na iniaalay doon ng mga tao ay hindi nakapaglilinis ng kanilang konsensya. Ang mga ginagawa nilang ito'y nauukol lang sa mga pagkain at inumin at mga seremonya ng paglilinis. Mga tuntuning panlabas lamang ito na ipinapatupad hanggang sa dumating ang bagong pamamaraan ng Diyos. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan, na higit na mabuti kaysa sa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao, at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar, at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kaniyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro, at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan, para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Maihahalin tulad ito sa isang huling testamento na kailangang mapatunayan na namatay na ang gumawa nito. Dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa siya. Nagkakabisa lang ang isang testamento kapag namatay na ang gumawa nito. Kaya maging ang unang kasunduan ay kinailangang pagtibayin sa pamamagitan ng dugo. Sapagkat nang ipahayag ni Moises ang kautusan sa mga tao, kumuha siya ng dugo ng mga guyat kambing at hinaluan ng tubig. Isinawsaw niya rito ang balahibo ng tupa na kinulayan ng pula na nakatali sa sanga ng isopo. Pagkatapos, winisikan niya ang aklat ng kautusan at ang mga tao. At sinabi niya, "Ito ang dugong nagpapatibay sa kasunduang ibinigay at ipinatutupad sa inyo ng Diyos." Winisikan din niya ng dugo ang toldang sambahan at ang lahat ng bagay doon na ginagamit sa pagsamba. Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kailangang linisin sa pamamagitan ng ganitong paraan ng paghahandog ang mga bagay sa sambahang ito na larawan lang ng mga bagay na nasa langit. Pero nangangailangan ng mas mabuting handog ang mga bagay na nasa langit, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili at hindi na niya ito inulit-ulit pa. Dahil kung kailangang ulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Kristo mula pa ng likhain ng mundo, pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan
At pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya.